Ang daming taong toxic sa mundo. Minsan nasa tabi mo lang at nakakausap mo pa. At gusto kong alerto ka para hindi ka malunod sa kanilang katoksikan. At gusto kong malaman mo ang siyam na uri ng taong toxic na makakasira ng magandang araw mo. Noong bata pa tayo, ang dami nating kalaro. Iba't ibang klaseng bata ang kasama natin. Wala pa tayong alam noon tungkol sa negatibo at positibo. Kasi para sa atin, positibo na lahat yon. Ngayong adulto na tayo, alam na natin na hindi pala lahat ay positibong tao. Kaya dapat ihiwalay natin ang ating sarili sa mga taong negatibo. Katulad ng isang bungkos na prutas, kapag may isa dyan na nabubulok, dapat tinatanggal. Kung hindi mo aalisin ang isang bulok na prutas na ito, madadamay ang iba pang prutas at masisira nito ang buong bungkos. Ganyan na ganyan tayong mga tao. Ang mga taong toxic ay makakasira ng ating mood. Ngunit kayang-kaya mo silang pigilan. Alam mo, naaawa rin ako sa kanila. Kasi kahit ang daming positibong bagay sa mundo, sa negatibo lang sila nakapokus. Kahit ano pang kabutihan ang ginawa mo sa kanila. Kahit saan ka magpunta, kahit positibo na ang nangyari, hahanap at hahanap pa rin sila ng paraan para mapabagsak ka. Napakasama kung iisipin. Di ba? Hindi lang ito nakikita sa TV. Totoo talaga na may mga taong ganito. Ang dahilan kung bakit napakamakapangyarihan ng mga taong toxic ay dahil umaapaw na ang kanilang puot at ang kanilang pagkanegatibo. Bakit ko sinabing makapangyarihan sila? Kasi ang negativity na ibinubuga nila ay pupunta mismo sa utak mo. Tingnan mo ang mga tao ngayon, sa negatibo na lang nakapokus. Sa isang negatibo na nakapasok sa ulo mo, kailangan mo ng 5 positibo para matalo ito. Ayon yan sa pag-aaral. Now you see why it's so easy for others to rob your happiness. But you need to be proactive about your inner circle. Sobrang nakakahawa ito. Ikinalulungkot kong sabihin na hindi lang isang uri ng taong toxic ang kailangan mong hanapin dahil may iba't ibang uri ng taong toxic. At lahat sila ay maaaring makakaapekto sa'yo. At heto na ang 9 na uri ng mga taong toxic na kailangan mong iwasan. Pwede mo ring dagdagan ang 9 na ito at i-comment mo lang para malaman ko rin kung ano pa ang nakikita mo. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito, magpapasalamat muna ako sa aktibong viewers natin. Maraming salamat Kevin Marigmen, Liza May, Toribio Lawrence, Ernesto Fiel, Joel Maglaki, Rowe Jean, Enelia Saladin, Aimee Abilia, Jera Kapili, Rinald Malaya. Number 1. Sobra kong manglait. Lahat na lang ng bagay o tao na nakikita nila ay may masasabi silang hindi maganda. Kabahan ka na kasi may masasabi rin sila sa'yo. Kapag may mga taong sobrang manglait sa itsura man o sa ginagawa ng iba, layuan mo ang mga taong yan. Kasi mahahawa ka sa kanila. Baka balang araw, mapanglait ka na rin. Gusto mo ba yon? Hindi, di ba? Ang problema kasi sa mga taong ito, kahit ang daming positibong nagawa o positibong katangian ng ibang tao, ay hindi nila yon nakikita o hindi nila yon tinitignan. Ito pa ang mas malala. Hindi lang ibang tao ang toxic. Minsan asawa mo pa mismo ang magpapabagsak sa buhay mo. Minsan may mga magulang rin, pati mga kapatid, mga kaibigan mo rin, lalo na ang iyong kapitbahay. Ang dami nila. Ang iba ay nasa tabi mo lang. Kaya ngayon pa lang, mag-obserba ka sa mga kinikilos nila. At kapag may natiktikan ka na ganitong ganito, lumayo ka na kaagad. Lumayo ka na sa mga taong puro panglalait lang ang lumalabas sa kanilang bibig. Bakit mo sila lalayuan? Ang tunay na dahilan, kung palagi kang makakarinig ng negatibong mga salita, papasok ito sa utak mo. At ikaw ang magdurusa dahil mawawalan ka na ng tiwala sa mga tao. Pati mga taong positibo ay hindi mo na pagkakatiwalaan. Natatakot ka na rin makihalubilo sa kanila. Kasi ang nasa isip mo, baka pareho ang lahat ng tao. Your self-esteem suffers. At lahat ng mga salita na ibinubuga nila, kahit hindi maganda sa pandinig, ay magiging natural na para sa'yo. At dyan mo malalaman na nahahawa ka na. At dito na rin magsisimula na pati kaligayahan mo ay mawawala na. Number 2, puro papansin. Mahahalata mo naman ito. Pisikalan ang galawan nito. Wala namang masama kung magpapapansin sila. Pero ang masama lang ay nangaagaw sila ng trono ng iba kasi gusto nilang sumikat. Tingnan mo ang mga tao sa social media. Lahat ginagawa para sa likes, para dumami ang subscribers at followers, para magkapera. Ginagawa ang toxic na paraan para lang mapansin.
They spend all their time and energy trying to get the viewer's attention. Pinipilit nilang magpakitang gilas sa panlabas na kaanyuan. Pero sa kaloob-looban nila, sila ang pinakakawawa. Ang ganitong klaseng mga tao ay nagpapakita na ayos ang kanilang buhay. Pero hindi natin alam na ang nararamdaman nila sa puso nila ay sobrang kahinaan. An individual obsessed with catching other people's attention shows signs of being self-absorbed and vain. Hindi man nila sinasabi na ganyan sila, pero nakikita naman natin sa kanilang personalidad. Their personality speaks volumes as their toxicity comes shining through. Number 3, walang pake sa emosyon mo. Mag-ingat ka sa mga payo ng ibang tao sa'yo. Halimbawa, sobrang lungkot mo dahil may nangyari na nakakasakit ng iyong damdamin. Tapos pinayuhan ka lang na tumigil ka na sa kakadrama. Masasayang lang ang luha mo. Sobrang mali ang payo na yan. Bakit? Kapag pinigilan mo ang tao na ilabas ang kanyang nararamdaman, hindi gagaan ang loob niya. Kung may gumaganyan sa'yo, hindi mo tunay na kaibigan yan. Dapat ang mga taong positibo ay hinayaan ka na ilabas ang iyong negatibong emosyon at dadamayan ka nila. You're not a child anymore and you don't need someone to chastise you. You don't need someone to tell you how to act. Pero kung sobra naman ang kadramahan mo, yung kadramahan na wala ka na sa tamang lugar, pwede ka nang barahin. Pero kung normal naman, walang problema doon. It's still your right to feel and act how you want. Yung mga taong palaging nagsasabi na kumalma ka nga, hindi ka na nakakatuwa, parang tinatrato kang bata niyan. Their behavior is extremely condescending and they want you to be quiet. Dalawa lang ang ibig sabihin niyan. Ikinakahiya ka nila o hindi nila gustong marinig ang hinanaing mo. Kaya mamili ka ng mga tao na alam kung paano ka pakalmahin sa tamang paraan. Number 4, sumusulpot bigla. Na-mention ko na ito sa ibang video. Ito yung mga tao na nagpapakita lang kung may kailangan. Alam kong may mga tao diyang palaging nagpapatulong. Pero kung sila naman ang hinga ng tulong, hindi na mapapakiusapan. Napaka-toxic na ugali nito. Gusto nilang nandyan ka palagi. Pero kung ikaw ang nangangailangan, ang dami nilang dahilan. Hindi ko naman sinasabi na kapag busy ang isang tao, ay toxic na. Mature na tayo sa ganyang bagay. May kanya-kanya na tayong pinagkakaabalahan sa buhay. Kaya minsan, wala na tayong oras. Ang ibig kong sabihin ay yung mga taong palagi na lang may dahilan kapag sila ang hinga ng tulong. Pero kapag sila ang nangangailangan, bakit may oras lang pumunta sa'yo? Di ba ang sakit nun? Kung gaano kabilis ang tao na humingi ng tulong, dapat ganun din siya kabilis sumuporta sa taong nangangailangan. Nakuha mo ba ang punto? Dapat kasi give and take. Dapat balanse. Kukuha ka, tapos bibigay ka. Ganyan ang siklo ng maayos na relasyon. Kung palagi ka lang kuha ng kuha, hindi ka nakakatulong sa kapwa mo. Number 5, palaging tama. May mga taong ganito, di ba? Talo ka palagi sa usapan kasi mali ka. Tama sila. Palagi. Sila talaga ang pinaka-toxic na napansin ko. Ang dami nilang sinasabi tungkol sa'yo. Pinapayuhan ka pa nila. Kasi nga, sila ang marunong pero hindi nila alam ang sitwasyon mo. Ang mga taong ito ay umiiral sa bawat aspeto ng buhay. Ngunit dapat kang lumayo sa mga toxic na individual na ito. Nasa kanila na lahat ng tamang sagot. Hindi sila pwedeng magkamali kasi hindi naman sila tumatanggap ng pagkakamali. Kung may nakakasalamuha kang ganito, yung parang omniscient na mga tao, lumayo ka na. Hindi nakakatuwa ang ganitong klaseng mga tao. Number 6, gusto nila sila lang. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Yun bang may problema ka pero hindi sila nakikinig sa'yo at ini-insert pa nila na may problema rin sila. Hindi ka pa nga tapos sa iniinda mong problema, sumasabat na. Ipinaliwanag pa niya ang buong detalye ng kanyang buhay hanggang sa mawalan ka na ng gahanang makipag-usap. Paano gagaan ang damdamin mo kung hindi mo ito masasabi sa iba? The fine art of conversation is something that some people will never get a knack for. Pero wala silang pakialam kung gaano katindi ng buhay mo ngayon. Gusto lang nila na sila lang ang pakinggan mo. They believe the sun and the moon revolve around the being. So this self-absorbed person is quite complicated to handle. Nakakawala ng gana ang ganitong mga tao. Gusto mo pa bang makipag-usap sa kanila? Malamang hindi na. Mas mabuti pang mag-solo na lang kaysa sa makisama sa mga taong narcissist. Number 7, mainggitin o selosa. Normal lang naman magselos kung hindi lang sobra. Lalo na kapag in love ka sa isang tao, expected na ang pagsiselos. Paano naman kung inggitero o inggitera ang nakakasalamuha mo?
Alam mo ba ang kaibahan ng selos at inggit? Ang selos ay ang pagsususpitsya o pagiging palabintangin, mapaghinala o mapagsapantaha sa pagkakaroon ng mga karibal, kaagawan o kalaban para sa pag-ibig, pagmamahal o pagkagusto ng ibang tao. Ang inggit naman ay ang damdaming nagaganap kapag wala o may kakulangan ang isang tao ng isang nakaangat na katangian, tagumpay o pag-aari at maaaring ninanais ito o hinahangad na wala o kulang ang ibang tao nito. Iyang dalawang yan ay mapupunta sa negatibong emosyon kung sumobra na. Alam mo ba kung ano ang gagawin nila sa'yo? Gagawa sila ng paraan para lang ma-insecure ka rin. Sa pamamagitan ng pagkukumpara nila sa nakamit mo at sa nakamit ng ibang tao. Ipaparamdam nila sa'yo na hindi ka makakalamang sa iba at magsimula ka na ring ma-insecure. Mababawasan ang kumpiyansa mo sa sarili. Remember this, someone who is a true friend will never be jealous of your accomplishments in life. Kung tunay mo silang kaibigan, dapat sila ay magiging masaya para sa kung ano ang iyong mga natamo at sila ay laging nasa tabi mo na nagpapasaya sa'yo. Kung nakatagpo ka ng isang tao na tila napupuot sa lahat ng iyong ginagawa at naabot sa buhay, lumayo ka na kaagad. Gusto mo ba na ang negativity nila ay babalot sa buhay mo? Hindi, di ba? Huwag mong hayaan na ang inggit nila ay makakaapekto sa buhay mo. Number 8, sobrang negatibo. Paano ka sasaya? Paano gagaan ang pakiramdam mo kung ang mga taong nasa paligid mo ay puro na lang sobrang negatibo? Para bang naninirahan na sila sa negativity. Kahit isang positibong salita lang, wala kang maririnig sa kanila. Kapag ang isang tao ay nabubuhay na nababalot ng kadiliman, ito ay may posibilidad na magdudulot ng depresyon. Ang taong ito ay maaaring magdusa mula sa kawalan ng pag-asa. At kung palagi kang nag-iisip sa kanya, dahil minsan nakakaawa ang mga taong ito maaari itong makakaapekto sa iyong pag-iisip. Natural lang naman na may taong negatibo, pero hindi dapat yung sobra na. Sabi ko nga palagi, ang lahat ng sobra ay masama. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay nagtatago sa likod ng gayong mga negatibong emosyon, hindi sila masisiyahan sa lahat ng kagandahan sa kanilang paligid. Dahil ganyan ang kanilang nararamdaman, gusto rin nilang maging ganyan ka rin. Dadalhin ka nila sa kanilang mababang level. Number 9, chismoso or chismosa. Ang rason kung bakit layuan mo sila, sila lang naman yung namumulot ng basura para ipakain sa'yo. Namumulot sila ng negatibong pangyayari para ipasok sa isip mo. Nakakakilabot ang mga chismosa. Bakit? Dalawa ang kanilang mukha. Mga balimbing. Kukuha sila ng balita sa iba para ipaalam sa'yo. Tapos yung sitwasyon mo, ipapaalam nila sa iba. Napakasalbahe ng ugali. Diba? Napaka-professional kapag hilahan pababa ang usapan. Nakakasira ito ng mood mo. Mag-iingat ka kasi umaasta rin silang mabait. Naging masama sila pag nakatalikod ka na. Saksak patalikod. Napaka-professional mag-pretend. Gusto mo ba ng mga kaibigang ganito? Tanungin nga kita, sa 9 na binanggit ko, alin sa mga ito ang katangian ng kakilala mo? Umiwas ka sa kanila kasi baon-baon nila ang negativity sa kanilang buhay. Pwede yang maipasa sa'yo. Gaya ng halimbawa natin kanina sa isang bungkus na prutas. Kung gusto mong sumaya, kung gusto mong gumaan ang buhay mo, kung gusto mong umangat, doon ka sumama sa mga taong tama rin ang pag-iisip. Alam ko na challenging ang pag-iwas sa mga taong toxic, lalo na kung nasa bahay nyo lang ang mga taong ito. I mean, pamilya mo lang, kapitbahay, at syempre, yung mga akala mong kaibigan mo. Pero kailangan talagang putulin ang ganitong pakikipag-ugnayan, lalo na kung pinoprotektahan mo ang iyong kaligayahan. Ang mga tao kasing ito, kahit saan man sila magpunta, isa lang ang gusto nila. Gusto nilang lumikha ng mga problema. Pinapakomplikado nila ang mga sitwasyon. Gusto mo pa bang makisalamuha sa kanila? Paano ko mababago ang aking buhay? Alam kong itinatanong mo na yan sa sarili mo. Una sa lahat, tandaan mo, walang bagay o sitwasyon na mananatiling pareho sa buhay mo. Bakit? Lahat ay magbabago. Life is a constant change. Araw-araw ay may pagbabagong magaganap. Kung hindi mo matanggap ang katotohanan ito, mas lalong maiipit ka sa buhay mo. Sa halip na iwasan mo ang realidad, tanungin mo ang sarili mo kung paano mo mababago ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga nangyayari sa paligid mo.
Marami ng pagbabagong nangyari sa mundo. Ang pagbabago ay ang tanging bagay na may pinakadramatikong epekto sa ating buhay. Hindi mo maiiwasan ang katotohanan ito sapagkat mahahanap ka pa rin ito. Hahamunin ka nito. Ang pagbabago ay darating sa ating buhay bilang resulta ng krisis o resulta sa mga desisyon mo o resulta sa pagkakataon. Sa anumang sitwasyon, lahat tayo ay nahaharap sa sitwasyon na kailangang mamili. Mamili kung handa ba tayong magbago o hindi. Hindi natin maiiwasan ang mga negatibong sitwasyon. Ang tanging makukontrol lang natin ay kung paano natin ito tinutugunan. Kung ano ang reaksyon natin, ito lang ang ating magagawa upang maging positibo ang takbo ng ating buhay. Acting on our power of choice provides us with more opportunity to change our lives for the better. The more opportunities we create to change our lives, the more fulfilled and happier our lives become. Kung nagtataka ka kung paano baguhin ang iyong buhay, narito ang 10 bagay na maaari mong gawin upang makapagsimula ka ng panibagong buhay. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito, gusto ko lang pong magpasalamat kay Gianna Gail Mabaw. Maraming salamat po sa iyong apresiasyon. Number 1, humanap ka ng kahulugan. Hanapin mo ang kahulugan ng buhay mo. Bakit ka nandito? Ano ba ang dapat mong gawin? Gumugol ka ng oras na ayusin ang mga bagay-bagay upang mas madali mong makita kung ano ba ang importante sa buhay mo. At alamin mo kung bakit ito importante sa'yo. Ano ba ang gusto mong makamit sa buhay? Ano ba ang pangarap mo? Ano ba ang nakakapagpasaya sa'yo? Ang iyong kahulugan sa buhay ay nagbibigay sa'yo ng layunin at nagtatakda ng direksyon kung paano ka mamuhay ng tama. Kung walang kahulugan ang buhay mo, ganyan ka lang din palagi. Yung buhay na hindi umuusad. Nabubuhay na walang direksyon, walang focus, walang layunin. Hindi mo yan gusto, di ba? Kaya hanapin mo ang kahulugan ng buhay mo. Number 2, lumikha ka ng dream board. Malamang naririnig mo na ito. Alam mo ba kung ano ang dream board? Sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay isang board na puno ng mga ginupit na larawan. Larawan ng mga pangarap. Kasi ito bata pa lang tayo, nangangarap na tayo. Alam ko noong bata ka pa, may pangarap ka na. Punong-puno tayo ng pangarap noon. At napakagaling nating maglarawan kung ano tayo sa paglaki natin. Naniniwala tayo noon na kaya nating abutin ang pangarap natin. Habang lumalaki na tayo, nawawala ang kakayahan nating mangarap. Nawawala dahil iniisip natin na mahirap palang abutin. Nababalot na tayo ng negatibong pag-iisip. Dito natin magagamit ang dream board. A dream board is a great way for you to start believing in your own dreams again. Seeing your dreams every day on a dream board brings your dreams to life. It will also act as a daily reminder to refocus your energy and direct it toward what you really want to achieve. Number 3, mag-set ka ng goal. Goals, goals, goals. Paulit-ulit ko na itong sinasabi at malamang naririnig mo na rin sa ibang tao. Set goals. Kapag alam mo na kung ano ang mahalaga sa iyong buhay at kung alam mo na ang mga gusto mong makamit, kailangan mo na ng aksyon. Pero hindi ka makaka-aksyon kung wala kang goal sa buhay. Mapa long term man yan, medium term, or short term man yan. Basta't may layunin ka, panalo ka na sa buhay. Acting on these goals will enable you to achieve your dreams and change your life. Lahat ng taong nagtagumpay ay may itinakdang layunin dahil ito ang susi sa pagbabago mo. Pero tandaan mo na ang layunin mo ay maaaring magbago. Noon kasi, may layunin tayo na hindi na katulad ngayon. What I'm trying to say is always be flexible with setting and achieving your goals as things in life change. And your goals need to reflect these changes. It's the small steps that you take that creates the momentum when you're learning how to change your life. Number 4, tigilan mo na ang paghihinayang. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan kang umabante. Marami kang pinagsisisihan sa mga nagawa mo noon. Bitawan mo na ang nakaraan mo. Kung ginugol mo ang lahat ng iyong oras sa pag-iisip tungkol sa nakaraan, siguradong makakalimutan mo ang kasalukuyan, ang ngayon. Tandaan mo ito palagi, hindi mo na mababago ang mga nagawa mo na. Hindi ka na makakabalik sa kahapon mo. Ang tanging magagawa mo na lang ay ang bumitaw. The only thing you have control over now
is how you choose to live your present and future life. Sa bawat oras na makakaisip ka ng negatibo tungkol sa nakaraan mo, itigil mo na kaagad. Teka lang, ano ba talaga ang pinagsisisihan mo? Pwede mo itong isulat sa papel at sunugin mo ito and say goodbye to your regrets. Number 5, gawin mo ang mga bagay na kinakatakutan mo. Yung mga bagay na hindi mo pa alam kung paano gawin. Umalis ka sa comfort zone mo. See your limitations from a different perspective. Ano ba ang gusto mong gawin sa buhay pero ikinakatakot mo? Isulat mo lahat yon. Mag-umpisa ka sa mga maliit na bagay. Gumawa ka ng plano at gawin mo na. Look, if you genuinely want to avoid complacency and comfort, and if you want to change your life, never stop doing scary things. Number 6, balansehin mo ang iyong pamumuhay. Hindi sa lahat ng oras, maayos lang ang lahat. Minsan magkakasakit din tayo. Ibig kong sabihin, hindi pwedeng trabaho lang tayo ng trabaho. Our physical state, emotional, and spiritual state changes as we get older. Alam mo ba kung ano ang makukontrol natin? Makukontrol natin kung ano ang kakainin natin. At makukontrol natin kung ano ang pinapakain natin sa ating utak. Living a balanced and healthy life builds a resilience to the physical changes of our body. Exercise is the best way in which we can attain a positive and optimistic attitude toward life. Living a well-balanced life with lots of exercise is a lifestyle choice that will give you a happier and more fulfilled life. Exercise is an incredibly powerful tool that will improve your life and help you feel good. So from now on, just get moving. Kailangan nating palakasin ang ating katawan. Number 7, harapin mo ang iyong takot. Madaling baliwalain ang ating mga kinakatakutan at umaasang mawawala ang takot natin. Sa kasamaang palad, hindi ito mawawala ng basta-basta na lang. Kung gusto mong magbago ang takbo ng iyong buhay, alamin mo kung ano ba ang mga kinakatakutan mo at kung bakit takot ka upang hindi ka na makontrol ng takot mo. Kung ito man ay takot sa pagkabigo o takot sa kalungkutan o kahit ano pa man yan, yan ang pipigil sa'yo na mamuhay ng maayos. Hihilahin ka pabalik ng negatibong emosyon. Malalaman natin na nakukontrol tayo ng takot dahil nagiging diskontento na tayo sa ating buhay. Kahit anong gawin natin, hindi tayo nasisiyahan. Once we face our fears, we take back our power to choose how we want to live our lives. And when we do this, we change our lives forever. Number 8, tanggapin mo ang iyong sarili. Ang tanging tao na makakapagpabago ng iyong buhay ay walang iba, kundi ikaw lang. Upang likhayin ang pagbabagong yon, kailangan mong tanggapin ang iyong sarili. May mga oras sa buhay na kailangang harapin ang mga rejections. May mga taong hindi ka magugustuhan at hindi rin nila magugustuhan ang mga pinagagawa mo. Kahit hindi ka nila matanggap, at least tanggap mo ng buo ang sarili mo. By accepting who you are and loving yourself despite adversity, it helps you to move forward in your life. Find your courage, love yourself, and step out and do something crazy. Huwag kang mag-alala kung ano ang iniisip ng sino man. Huwag kang mag-alala kung magkakamali ka. Kung nararamdaman mo lang na tama ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo. Gawin mo dahil yan ang gusto mo. Number 9, mamuhay ka ng puno ng pagkakontento. Hindi ibig sabihin na kontento ka na sa kahirapan ng buhay. Ibig kong sabihin na matuto kang magpahalaga sa mga bagay na nandyan na sa'yo. Halos lahat ng tao ay hindi na kontento sa buhay. Gusto pang magkaroon ng marami pang bagay kahit nahihirapan na silang habulin ang mga bagay na yon. Gusto pa nila ng marami dahil akala nila na makakapagpasaya sa kanila ang mga bagay na yon. Wala namang mali kung gusto mo ng mga material na bagay. Nasa sayo pa rin ang pagdidesisyon. What I mean is, we are often so busy focusing on our pursuit of happiness that we miss the joy of actually living in the present moment. Dahil sa kakapokus sa ating kinabukasan, nalilimutan na natin ang totoo nating buhay ngayon. We become so consumed with all our problems that we miss the precious beauty of the present moment. Kahit na nakaupo ka lang kasama ang mahal mo, kumakain kayo ng ice cream, ito'y matatawag na nating kaligayahan. Appreciating and showing gratitude on a daily basis is experiencing happiness at the moment. Helping those in need brings us joy and happiness. This is what living your life in the moment is all about. Don't miss these moments because you are too busy focusing on your pursuit of happiness. Number 10, damhin mo ang kaligayahan
sa bawat aral na napupulot mo. Sa tuwing may natutunan kang bago, nakakakuha ka ng maraming kaalaman. At sa maraming kaalaman na yon, ay dumarating ang higit na kumpiyansa. Learning new skills helps us to be more adaptable in new situations. It also encourages us to be more creative and innovative in our thinking, and we are more comfortable with the unknown. Mahilig ka bang magbasa? Ang pagbabasa ay isang magandang paraan upang matuto tayo, para mas lalawak pa ang ating kaalaman. To fully embrace the joy of learning, pick up that book you've heard so many people talking about. Anumang genre ang gusto mong basahin, basahin mo ang maraming pahina hanggat maaari. Meron kang pagpipilian na gawin kung paano mo gustong baguhin ang iyong buhay. Ang pagpili na ikapit ang 10 bagay na ito ay makakatulong sa'yo na makapagsimula habang hinahangad mong pagbutihin ang iba't ibang aspeto sa buhay mo. Go at it with a positive attitude. And remember that change takes time. Hindi ka magbabago sa isang tulog lang. Magsisimula ang kagandahan ng takbo ng iyong buhay kapag nagpasya ka ng magbago.